Hello! So, kumusta? Diretsahan na ulit. Sa second video na to, titignan natin yung overview ng mga requirements. Paano makapunta or paano mag-work dito sa UK or abroad. Okay? Overview lang muna. Pupunta tayo sa mga details ng kada isa sa mga requirements sa susunod na mga videos. Okay? So, disclaimer lang. Yung guide na to is based lang sa experience ko kung paano ako nakapunta dito. And kung hindi man to applicable sa iba, it's sana makatulong pa din. Pero directed ito sa mga direct hire or name hire kung tawagin ba nila. As opposed sa common na agency hired like yung mga nurses or yung mga other professionals na dumaan sa agency. So, yung difference ng dalawa is kapag direct hire ka, from start, paghanap ng trabaho, hanggang sa pagpaprocess, hanggang matapos, hanggang makapunta ka dito, is ikaw lang mag-isa. Okay? So, walang tutulong sa'yo paano mag-process. Di tulad kapag agency, it's sasubmit mo lang yung requirements and sila na yung magpa-process ng mga papeles. Okay? So, tingnan natin. So, sa una, titignan muna natin yung Memorandum Circular 08 2018. So, ito yung pinaka-guide nating mga direct hire. Okay? So, makikita mo yun sa POEA website. Pero ilalagay ko na lang sa description yung direct link para diretso nang ma-download sa inyo. Okay? Bubuksan ko lang. So, eto yun. So, kung makikita nyo dito sa screen, Memorandum Circular number 8, Series of 2018. Okay? So, ito yung guideline ng registration ng mga direct hire OFW. Release 2018. So, sabi niya dito, coverage. No employer shall hire an overseas Filipino worker. Ayan. So, bawal pala eh. Ano pang ginagawa natin dito? Tapos na yung guide, di ba? Joke lang. May exemption dito, okay? So, sabi niya lang dito, it's exemption etong mga to. And then, kung titignan mo, papasok tayo dito sa number 2. Professional and skilled workers with duly executed, verified, or authenticated contracts. Okay? So, sabi niya dito, kung professional ka or skilled worker, pwede. Basta yung kontrata mo is authenticated above sa standards ng POEA. So, titignan natin yon isa-isa sa mga susunod na videos. Okay. So, ang difference ng professional versus skilled is, professional yun yung mga nakapag-aral, like minimum may BS degree, masteral, or mga PhDs, ganon. So, skilled workers naman, ito yung mga nag-training or nag-attend ng mga seminars para ma-develop nila yung set of skills na required para sa isang work. Okay? So, kung pasok tayo dito, pwede tayong sa direct hire. So, exempted siya dito. And yung mga susunod na pages dito is kailangan nyo lang basahin. Nandito na lahat-lahat ng kailangan in detail. So, required ko sa inyo, it's basahin nyo lahat to dahil importante ito. Okay.
Pero masasummarize natin to sa isang release list. Okay. So, sa list na to, pupunta lang tayo sa POEA website. Ayan. So, poea.gov.ph. Punta ka sa Overseas Filipino Workers. Okay. And kiklik mo lang dito yung Documentation of Direct Hire Professionals. So, pag kinlik mo yan, magda-download lang yan ng PDF. Pero since na-download ko na, ito yung laman ng PDF. Okay? So, magpo-fall siya under two phases, phase 1 and phase 2. So, tignan muna natin yung requirement sa phase 1. Kasi ito muna yung pinaka-importante. So, of course, pinakauna. Yung kailangan mo is passport na may validity of not less than 1 year. Okay? So, syempre mag-abroad ka, di ba? Kailangan mo ng passport. So, either dapat meron ka na talaga nito and kung less than 1 year is i-renew nyo na kaagad. Kasi kung di nyo man magamit to is valid ID pa naman siya sa Pilipinas, di ba? So, no loss tayo dyan. And medyo matagal mag-process dito. Minimum na yata 1 month kahit express pa. Okay? So, kailangan ng passport. And then, kung titignan mo yung second, third, and fourth, which is, ito. Yan, yung hinighlight ko dyan. Kailangan mo na ng work visa. Kailangan mo ng employment contract and company profile nung employer mo. So, basically, dapat meron ka ng nakuhang trabaho. Okay? So, magagawa mo to kung na-secure mo na yung job. Yun yung pinaka-first step din talaga. Okay? So, maggagawa ko ng video naman kung paano ko nakuha yung trabaho ko sa susunod. Okay? So, pero, as requirement overview, kailangan natin ng work visa or entry permit, employment contract, and yung company profile ng employer mo. Okay? So, next it's yung POLO endorsement exemption from ban. So, hindi to required sa atin since under tayo dun sa professionals nga. So, wag na natin pansinin yan. And then, kung yung pupuntahan mo is Canada, kailangan mo rin to. Yan. And then, kung USA, kailangan mo rin to. And then, Middle East and African country, kailangan mo rin to. So, since sa UK ako, ito is skip lang. So, not applicable sa akin to. Okay? So, sa next, it's additional documents. Okay? So, certificate of employment. So, kung self-employed ka, sama mo lang. Okay? Diploma, tsaka mga transcript of records mo. So, kailangan din talaga yan. And may lisensya ka ba? Isama mo. Kung wala, NA mo lang. Resume mo na ginamit sa pag-apply dun sa trabaho mo na nakuha. Okay? So, kailangan yan. And, note mo, sa susunod is notarized statement. Okay? So, yung lahat-lahat ng to, like diploma, TOR, certificate of employment, and yung iba pa dito is kailangan mo mong panotaryo. Okay? So, yan yung requirements natin. Tapos, i-explain ko din to sa susunod kung ano bang ibig sabihin nitong how the worker secure this employment. Okay, sa susunod na video natin. Okay, so ito lahat ng requirements sa phase 1. Phase 2 naman, kailangan mo lang mag-register. Sasabihin ko din yan pag sa next videos. Medical certificate. So, kailangan ng exam, physical exam. And then, seminar certificate, pre-departure orientation seminar, clearance, and proof of insurance. Well, itong phase 2, it's kailangan magagawa natin tong
Siguro dalawa kasabay nung sa phase 1 pero hindi masyadong importante muna to. Pero at least nalaman nyo na kailangan din yan. So, download nyo lang tong form na to. And kung titignan nyo dito pala, importante, lahat ng documents na isasubmit must be in duplicate. So, pa-photocopy nyo ng dalawa na para sure. And then, kailangan yung mga original documents is nandyan din sa'yo. Okay? So, aside sa duplicate, kailangan yung original copies nasa iyo din. Okay? So, ito lahat yon. And then, kung mapapansin nyo, dito, akala nyo, yun na pala, yun lang yun, hindi pala. Kung titignan nyo, hihimayin nyo lahat to, yung employment contract. Sabi niya dito, verified by Philippines Overseas Labor Office. Or kung walang POLO, Philippine Embassy. Okay? So, ano ba yon?